napakaganda talaga ng fall. Ayan. Nagumpisa na kaming humanap ng bahay. Yes! Good girl. Yan, tignan natin. Yes, good girl. Bilang magulang, no, titimbangin mo lahat. Magandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat. At eto ako, naglalakad-lakad kami ngayon ni Cookie. At gusto ko lang i-share na napakaganda talaga ng fall. Ayan. Makikita nyo, napakaganda ng tanawin. Ang ganda, di ba? Ma-fall in love ka talaga sa fall. Kaya si Cookie, busy siya sa pag-aamoy-amoy. Tara na, Cookie! Tara na! Cookie, here! Yung ibang mga dahon pala, naglagas-lagas na siya. Ayan. Yan yung puno na mga naglagas-lagas na yung dahon kasi kahapon umulan. Cookie, here! Cookie! Cookie, here! So, may mga naglalakad-lakad din kasi ang ganda ng view. Ang ganda ng dahon, oh. Tignan nyo, yung pag yung dahon nasa lapag na, green yung grass, tapos yung mga dahon na naglalaglagan. Ganda, no? Marelax ka talaga. Yan yung bahay, naka for sale. Yung bahay na yan, meron niyang swimming pool sa likuran niya. Ang ganda nung noon, nung binili nila yan, etong mga apartment na to. Walang apartment dyan, empty lot siya. Pagkatapos, yun, siguro hindi nila akalain. Sa tingin ko, yung bahay na yan, nung binili nila, retirement home talaga. Kasi, mahirap magbenta ng, hindi naman sa lahat ng cases, pero may mga cases na mahirap magbenta ng bahay na may swimming pool. Kasi, yung tao, hindi naman alam kung gugustuhin niya ba yung swimming pool o hindi. Kasi, napakalaki ng maintenance para sa swimming pool, di ba? So, yun. Talagang kitang-kita mo, pag nakita mo yan sa likod na talagang ginawa niya para magbukang retirement home. Kaso, yun nga, tinayuan ng mga building. Nung natayuan na ng building yan, dyan, nagkaroon na ng for sale sign. Tara, lapit tayo. Si Cookie, oh. Ay, naku, Cookie! Napraning si Cookie, nag-ikot-ikot. Ayan, makikita nyo sa likod. Ay, Cookie. Gusto magpunta dito. Cookie. Ito pala yung willow tree. So, kaya namin nagustuhan, ibigyan ko lang kayo ng maikling storya. Nung nagbubuntis ako sa mga bata, high risk pregnancy ako, kaya kailangan ako magpunta sa isang ospital na yung may mga high risk situation lang. Hindi ka dadalhin sa ospital na yon kung hindi high risk yung situation mo. So napakalayo niya. Once a week kailangang mag-drive doon. Pag nagdinadaanan namin to ni Moshi, sabi ko, ay may bagong neighborhood na itatayo. Wala pa nga tatayong bahay, binubuldozer pa lang nila yung lugar kasi farm field nga. Tapos ayun, nung naipanganak na ko na yung mga bata, tapos parang patadler na yata sila. Nagumpisa na kaming humanap ng bahay. Tapos, eto talaga yung napili namin. Ang isa sa mga advantage, para sa akin napakalaking advantage, pag bumili ka ng bagong bahay. Kasi bagong bahay, di ba? Lahat bago. Wala pang problemang kahaharapin. Kasi pag bumili ka ng lumang bahay, papalitan mo. May kasabihan nga dito na pag bumili ka ng lumang bahay, bibilin mo yung problema nila. Kasi papalitan mo yung roof, yung electricity, kung nasa coding pa ba siya, o hindi na siya nasa coding. Tapos ang dami mong papalitan, plumbing. So, yun ang situation.
At saka syempre, ikaw ang kauna-unahang may-ari ng bahay. Noon talaga, gusto ko talaga lumipat sa lumang bahay. Kasi sa lumang bahay, malalaki siya. Tapos malalaki yung spaces sa gilid, malalaki yung spaces sa harap, sa likod. Ngayon, ang mga bahay ngayon, maliliit na lang ang espasyo sa gilid, sa backyard, sa front yard. Lakad na tayo pa uwi. Tara na, Cookie. Cookie. Talagang ginawa nila to parang retirement home talaga. Ganda niya. Tapos yung mga punong parang red na nakikita nyo, tinanim nila yan. Purposely. Kasi makikita mo naman batang bata pa. So, nung inano tong lugar na to, tawag dito, yung ginawa na tong bahayan, iniwan to kasi siya talaga yung pinakabahay dito. Kasi sa bawat farm, 'di ba, pag napunta kayo dito sa bawat farm, merong yung pinaka main na bahay sa farm na yon. Ito siya. Pakalaki ng lot niya. Nalamig yung kamay ko. Hindi kasi ako nag-gloves. Kasi nga naman, kung lumipat ka rito, ang magiging sitwasyon nga naman, yung building, 'di ba? Makikita ka sa loob, tapos etong nasa tabi mo, makikita ka rin. Wala ka ng privacy. Kumbaga yung bintana mo, all day long, nakasarado. So, makikita nyo naman, no? Oh, enjoy talaga maglakad kapag fall. O, diba, hindi nakalusot, may maliit na may maliit na roundabout, ganun talaga. Ilakad kayo ni Cookie sa kanyang neighborhood. Gusto ko sanang i-video pero hindi na lang. So, mabalik tayo sa sinasabi ko kanina. May tao kasi. Tawag dito. Ang ganda ng mga dahon, no? Yung dahon kapag nasa ano siya. Tawag dito. Kapag nasa grass. Parang very decorative siya. Ay, lalo na to. Mas maganda itong dadaanan nating dahon. Come on, Cookie. So, yun nga, nasabi ko, lahat kaming mga nakatira dito, ang nasa isip namin, nung binili nila yan, yung bahay na yan, gusto talaga nilang maging vacation, hindi vacation, retirement home. Kasi the way na pag nakita mo siya mo yung backyard niya, yung side yard, yun, makikita mo talaga na dinesign siya para maging retirement home. Kaso nakita niyo naman, di ba? Ito pala yung mga magagandang dahon. Okay. Hi. Okay. Stay. May aso. Si Cookie kasi natataranta kapag ka may asong iba. Come on! Come on! Come on, Cookie! Yun nga, nilagyan na nagtayo ng, hindi siguro nila akalain na magkakaroon ng building doon sa kabilang lot. Yun. Di parang buong maghapon nakasarado na yung ano mo, no? Yung bintana mo. Kasi pag mataas yung building, tapos yung building mas mataas sa bahay mo, kitang-kita ka nila, wala ka ng privacy. Biruin mo naman, umaga, gabi, yung building nandiyan sa likuran mo, di ba? May ano nga ika nga, mababago mo yung bahay mo sa loob, pero yung kapaligiran mo, kung ano man yung nasa paligid mo, hindi mo mababago kapag bumili ka ng bahay. Yun, ang tagal nang naka for sale niyan. Sobrang tagal na. Mahigit 1 taon na siyang naka for sale. May mga factor din kung bakit hindi siya mabili. Maraming mga factor. Syempre yung price, di ba, number 1 na yon. Siguro pag binaba pa nila yung presyo, pag binaba pa nila yung presyo, may makakabili na.
Tapos, isa pang factor, yun nga, yung swimming pool, mahal mag-maintain ng swimming pool. At yung isa pang factor, yung privacy, na wala na yung privacy kasi matataas yung bahay na nasa likuran mo. 'Di ba? Umaga-gabi, makikita ka nila. So, yun yung mga factor. Kung wala sigurong swimming pool yan, mabibili siya, magiging siya, private office. Halimbawa, para sa mga psychologist, sa doktor, chiropractor, yung mga ganon. Kaso, yung backyard, ginawa nilang napakalaking, ang laki talaga ng swimming pool sa backyard. 'Di ba? Kung magiging private siya, private business, kailangan mo ng malaking parking lot. Pwedeng maging parking lot sana yung backyard kung hindi sila naglagay ng malaking pool. Kung bibili niya bilang private business, yung pool para maging parking lot siya, napakamahal niya naman, 'di ba? So, yun ang istorya ng chika. Kami, hindi namin iniisip na lumipat sa ngayon. Masaya kami kung saan kami nakatira. At saka, pero may time na halos lahat naglipat na. Nung yung price ng bahay ay nagmahal, halos lahat lumipat. Kami nagstay pa rin kami kasi nga yung school ng mga bata, 'di ba, ang lapit. Sige, mamaya na uli ang chika kasi nilalamig na ang aking kamay. At nandito na kami sa bahay ni Cookie. At dahil si Cookie ay hindi naman ganun kasobrang kadumi, eto, pag si Cookie na puno ng mud, pag nakipaglaro siya sa kaibigan niyang Beagle, tinapay, eto ang ginagamit ko. Ayan. So, isi-shake ko lang siya. Bait na bata, naghihintay Isi-shake ko lang siya. Pagkatapos, yung stay. Kausapin nyo lang. Sabihin nyo stay. Tapos pag nag-stay, bigyan nyo ng treat. Tapos, pindutin. Ayan, may lumalabas. Yan. Tapos, iganan mo lang sa pony Cookie. Diba? Tapos sabihin nyo, yes! Good girl! Ito yung no rinse. Hindi mo na siya kailangang banlawan pa. Punas-punasan mo lang. Tapos, kamutin mo yung tenga o ipet mo. Ayan, dinidilaan niya ako. Sign siya na masaya siya at nagdi-thank you. Good girl! Tapos, yung susunod naman na paa, Cookie. Parang ayaw ibigay ni Kuko yung isa niyang paa. Yes. Good girl. Pag may tuta kayo, ganituhin nyo lang palagi. Tapos bibigyan nyo lang ng treat kada isang paa para nasasanay sila. Tapos, pag nasasabihin nyo agad, yes! At syempre, wait lang. Ito, yung grooming kit ni Cookie. Meron siyang bulak. Tapos, sa mata niya. Tapos, eto, Cookie! Hindi ka pa tapos! Ayan, gusto ng, sabi ni Cookie, kasi panay kudake. Daldal. Sabi ni Cookie, nagdaldal daw kasi ako Yes, good girl. Yan. Kayo, paano nyo nililinis ang inyong mga fur baby pagdating nyo sa bahay? Maraming paraan kung paano ko nililinis si Cookie. Naiiba siya palagi. Depende sa sitwasyon. Pagkatapos, pag naganyan na, kung may kasi hindi naglulugas ang buhok ni Cookie. Siya yung asong tinatawag na hypoallergenic. Cookie! Tignan niyo, gusto niya na akong layasan. Come here. Here. So, napakarami kong allergy. At si Cookie ang napili ng asawa ko.
So, bigyan natin siya ng treat para mabisi siya. Yan. Ito yung treat. Bigay ko kay Cookie. Yan. Yes, good girl. Pag ginanong ko yung kamay ko, sign siya na kailangan niyang humiga. So, hanapin natin kung merong nut. Wala namang nut dito. Ang susunod na natin gagawin ay linisin ang mata ni Cookie. So, kuha tayo ng bulak. So, ma-share ko lang pala si Cookie last year ba yun? Oo. 1.5 years ago, parang ganon. Dinala ko siya sa vet kasi yung dito niya nag-i-stain siya ng sobra-sobra. Baka meron siyang allergic reaction o ganon. Although, nabasa ko na talaga bago ko siya dalhin sa vet na yung breed ni Cookie ay natural lang na nag-stain yung mata. Tapos, sabi ng vet, tinignan siya, ganyan-ganyan. Okay lang, wala siyang allergy, wala siyang sakit o ano. Natural lang talaga yon. Nag-research pa rin ako ng nag-research. Kung may stain yung mata ng aso nyo, sa akin, ang nag-work talaga, probiotic. Matagal siya bago nawala. Pinagsabay ko, probiotic at saka liver. In-avoid ko talaga na magbigay ng liver kay Cookie. Kasi, nag-ano pala yun, isa rin sa sanhi kung bakit nag-i-stain yung mata dito. Kumakain ng, kasi diba ang usual treat ng mga aso, liver. So, yun. Kasi dati talaga, nung batang-bata pa si Cookie, sobra-sobra yung stain. Kasi talagang ang puro treat niya, liver talaga. Pagkatapos yung pagkain niya, bubudburan ko rin ng powdered liver. So, yun. Ginawa ko, nag-stop ako. Awa naman ng Diyos, naging maayos. Yan. Pagkatapos, may iba-iba rin akong ways kung paano ko nililinis yung mata ni Cookie. Meron akong toothbrush. Sasabunin ko siya ng ganun, tapos babanlawan ko. Pero ngayon, hindi ko siya gagawin. Ito ang susunod. So, tinanggal ko muna yung ito ang susunod. I-rinse. I-rinse naman natin. Si Cookie pala, kung gusto niyo mag-aso ng Bichon Frise, ang Bichon Frise ay high maintenance. Para sa akin high maintenance. High maintenance in a way kasi na hindi pwedeng dumaan ng araw nang hindi mo siya sinusuklayan. Kasi hindi nga naglalagas yung buhok niya, di ba? Kaya ang sitwasyon, nagnanat siya ng sobra-sobra talaga. Magbubuhol-buhol talaga. Mukha lang bruha si Cookie, pero ganyan talaga. Pero, kaya kailangan suklayan mo siya araw-araw. So, ayan, nasuklayan na natin si Cookie. Ililipat ko si Cookie dito. Sit. Look. Okay. Look. Sit. Yes, good girl. So, kung di ko siya bibigyan ng treat, kakamutin ko naman siya. Hindi ko na siya susuklayan sa harapan nyo kasi masyadong hahaba tong vlog ni Cookie. Pero ikaw ang superstar ngayon, Cookie. Ayan. Ngayon naman, titignan ko tong area ng bunganga ni Cookie. Come here, Cookie. Nahiya siya. Hiya yarn. Si Cookie, pag bagong galing to sa salon, yung buhok niya super straight. Pagka nabasa siya, naku, may natatanaw kang asa sa labas, Cookie. Wait, Cookie, wait. Yan, para neat and tidy. Kung gusto nyo gawin to sa aso nyo, pakonti-konti lang o magkakaibang oras hanggang sa masanay sila. Yan, tignan natin. Yes, good girl.
girl. Tapos, sa gilid ng mata. Para makakita si Cookie kasi kulot yung buhok niya talaga eh. Yan na. Tada! Yes! Good girl! At yan na ang finished product for today. Ang mga ginamit ko ay ito, binili namin sa Amazon. Pagkatapos, etong eye rinse, binili namin to sa Pet Value. At yung bulak. Sa susunod, iba naman ang way na ipapakita ko sa inyo kung paano nililinis si Cookie. Ang pinakamagandang bruha na aso. Right, Cookie? At kakain na si Cookie. Anong ginagawa nyo sa fur baby nyo kapag kadating nyo sa bahay? Please comment down below. At dahil tapos ko ng suklayan si Cookie, ngayon naman ay maglalaba ako. Maglalaba. Para talagang maglalaba. Mag-washing machine lang pala. So anyways, kapag nag-washing machine ako, hindi ako nagsusort ng kulay. So lumaki ako na kapag puti, lalabahan muna yung puti. Ganun ang kinalakihan ko. Tapos yung mga decolor. Pero sa akin, nitong nagkapamilya na ako, ang ginagawa ko, hindi ko siya sinusort ng kulay. Sinusort ko siya by texture. Kapag ka mga tuwalya lang talaga. Kapag ka mga yung unan, kumot, sila lang magkakasama. Kapag sa damit naman, yung mga track pants, tulad nito, yan. Yung mga track pants at saka yung mga medyas, sila yung magkakasama. So, laging nasa cold yung setting ng washing machine kasi yun ang sabi kapag HE. Kung anong gusto niyong setting. Kapag sa mga tuwalya, ang setting, kasi may 4 na set. Hot, warm, eco-warm, cold, top, cold. Kapag sa mga tuwalya, hot. Hindi ko siya nilalagay ng warm, hot lang talaga. Kapag sa mga kumot, punda ng unan, hot din siya. Kasi yung langis na nagagaling sa katawan natin, madaling matanggal kapag nilagay mo sa hot. Meron naman akong, sa setting naman ito, magiging normal lang. So, hindi ko na sinusukat kasi sa tagal ko nang naglalaba, na ano ko na kapag gaano mo siya katanggal pinindot, ganun ang magiging sukat. Kaya hindi ko na siya sinusukat. Alam mo yon yung pag nagsasaing ka, di ba? Hindi mo na sinusukat yung tawag dito? Hindi mo na sinusukat yung tubig, di ba? Pag nagsasaing tayo, alam mo na. Tapos, lalagyan ko siya ng Resolve para madaling kasi may enzyme. Nasaan yung scoop nito? Ayan, isang scoop ng Resolve. Nasaan yung Lysol? Ubus na yung Lysol ko. Ubus na yata yung Lysol ko. Kaya ilalagay ko muna sa pinakailalim yung mga medyas. Sama-sama na sila dyan. So, isa lang talaga ang design ng medyas ng mga anak ko. Kaso, yung medyas nila sa curling, mainit kasi siya. Gusto nilang ginagamit. Gusto ko talaga, isa lang yung medyas na style para pag nagpapalit every year, hindi sila naghahalo-halo. Kaso nung nagpunta ako ng Costco, napabili ako ng medyas. Yung si Mushi naman, iba-iba yung masyadong malalim tong washing machine na to. Tapos ilalagay ko na yung mga track pants. So, sa school pala ng mga anak ko, dito sa Canada, sa ngayon wala silang uniform. Pero kapag sa Catholic school kasi, kapag nag-high school, magkakaroon na ng uniform. So anyway, sa mga anak ko, mula kindergarten hanggang 6th grade, nasa public school sila, kasi katabi lang naman talaga namin yung public school. Nasa French immersion sila. At ngayon ay lumipat, 7th grade ngayon ay nasa Catholic school na sila. So ganito po ang nangyari, wala na sila sa French immersion. At dapat si Lincoln ay mapupunta sa gifted school.
So, kaunting-kaunting bata sa isang classroom ng gifted school, mga nasa 10 bata lang, minsan wala pa, sa isang classroom. Kasi mahirap makapasok doon. Ang nangyari kasi sa eskwelahan, tinanggal nila yung French immersion. Hanggang 7 and 8 kasi yung school dito sa amin. Tapos, to make the story short, bilang magulang, no, titimbangin mo lahat kung idadalhin pa ba namin sila sa French immersion na school o ano. Si Lincoln ba pupunta sa gifted, magkakahiwalay sila ng kapatid niya. Although dapat talaga si Lance nasa gifted, pero hindi siya pwedeng ilagay kasi pag magkapatid daw, hindi pwedeng ipagsabay. Kasi may rules na ganun. E paano naman yun pagkambal, di ba? Hindi naman sila sabay ng age. Kaya, sa awa ng Diyos, kasi pinagdasal ko talaga to eh. Pinagdasal ko talaga siya ng pinagdasal. Sa awa ng Diyos ay maganda ang resulta sa paglipat nila dito sa Catholic school. Although wala na sila sa French immersion. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko sinalansan etong mga damit. Ayan na, nakasalansan na sila dyan. Isarado na natin. So, ngayon, hindi ko masyadong nakikita. Masyado kasi akong malapit. Farsighted kasi ako. Ayan, siguro nakikita nyo. I-on ko na siya. Pagkatapos, dahil ito lang naman ang gagawin ko, speed wash. Kasi konti lang naman talaga siya. Mas gusto kong konti. Ayan, malaki pa yung space niya. Buhaghag lang siya. Kasi pag konti, mas madaling malinis. So, i-ano ko lang siya. Hindi ko li makita. Ayan. Ayan. Speed wash ko lang siya. Pagkatapos, hindi siya warm. Cold siya. At pagkatapos, normal. So, spin speed, high, soil level, normal, cold siya, tapos speed wash. Pag si Mushi ang gusto niya normal, pero ako ito lang gusto ko, speed wash. Normal talaga ginagamit ko kapag tuwalya o kaya mga ano. Wala lang, na-share ko lang naman at pindutin na natin ang start. At pagkatapos titimbangin niya na kung gaano karaming tubig ang gusto niyang ilagay diyan. At yan lang ang istorya ko ngayon sa paglalaba. Actually, meron akong vlog, A Day in My Life, na ang dami kong nilabhan. So anyways, habang ito ay ganito, magtutupi ako ng damit. Ang dami kong itutuping damit, naku. Ang dami talaga. Sa lahat ng ayoko, comment down below, ano ang pinaka hindi nyo paboritong gawaing bahay? Ako, mas gusto ko mag-vacuum. Kasi pag nag-vacuum, nakatayo ako, gumagalaw ako. Although pag nakatupi, gumagalaw din naman, 'di ba? Pero mas gusto ko 'yon, nakatayo ako, gumagalaw ako. Pag nagtutupi kasi ng damit, naboboring ako eh. At samahan niyo ako. Tignan niyo yung baby oh. Ito parang Christmas light ay nung Christmas light. Hindi siya Christmas light. Nung Halloween, nilagay ko. Alam niyo ba, kapag natutulog yan, minsan sumusuot pa yan dito sa steps. Kaya kailangan tingnan mo talaga yung steps bago ka bumaba. Kasi baka nasa steps siya. So, bumaba ako kasi nasaan din siya ako. Gusto ko kasi pag nagtutupi ako, reward ko sa sarili ko, tea. Ang pinaka-paborito ko na brand ng green tea ay yung sa Kirkland, sa Costco. Kasi hindi siya matapang, tamang-tama lang yung timpla niya, gustong-gusto ko siya. Tapos pagbaba ko, nakita ko, yung hikaw ko, nilagay ko lang pala dun sa counter. Kaya sinuot ko. Parang yung ano ko, yung mga ipit ko. Nangyari ba to sa mga ibang babae? Yung ipit, napakadami kasi nawawala. Parang merong black hole, may void na kung saan napupunta yung mga ipit. Ako lang ba yun? Sabihin ng nanay ko. Kung bata pa ako, ito sasabihin ng nanay ko. Yan, kasi burara ka. Kung hindi pa nakadikit yung nawala na yan. Yan. Kung hindi pa nakadikit yung tutututut,
nawala na yan. Pero ang ginagamit ko sa buhok ko, kasi kapag ka nakatirintas ako, isang gamitan lang, yung tulad ng ginagamit, actually, yung goma to ni Lance, yung pang-loom, kasi hindi siya, sabi kasi ni Lance, ano siya, yung goma niya, aba, samahan niya ako, sasamahan niya ako. Sabi kasi ni Lance, yung goma na pang-loom, ano siya, tawag dito, um, hindi siya may allergy kasi ako sa latex. Daming allergy. Yun. Ito si Cookie. Parang yung tutupiin ko, hihigaan lang ni Cookie. Yan, mag-umpisa na akong magtupi. Dahil may reward na ako, habang nagtutupi ako, ay mare-reward ko na yung sarili ko. At sasamahan ako ni Cookie. Pag sinasamahan ako ni Cookie, nadidistract ako kasi meron akong inaamoy-amoy. Tapos magpapakamot siya. Yan. Paano na ako magtutupi ng damit? Saan ko ilalagay? Ito na lang ang gusto mo, magkamot-kamutan. Hindi na nakapagtupi. Nagkamot na lang ng Cookie. Kinamot si Cookie. Kinamot yung tiyan. Ganyan, ganyan. Ganyan. Na-distract na ako. Dapat nakadami na ng tupi. Ng Cookie. Alam ko na habang nagtutupi ako. Madidistract din naman ako pag nilagay ko yung K-drama. Kasi, sa K-drama, syempre, babasahin ko, di ba? Actually, nakakaintindi na ako ng mga konting ano. Pag yung mga bagay na paulit-ulit nilang sinasabi, chinecheck ko, ano ba yun? O, sobrang paborito ko talaga yung K-drama. Kayo, anong paborito nyo? Comment down below. Actually, ang kinababaliwan naming mag-asawa ngayon, Bon Appetit, Your Majesty. Panoorin nyo. Ang ganda! Sobra. Nakakakilig siya, sobra. Masarap manood ng ano, yung mga palabas na pagkatapos mong manood, maa-uplift ka, matutuwa ka, mai-inspire ka, yung mga ganon. Pero mahilig din ako sa mga horror, yung mga zombie. Tulad nung ano ba yun, yung, ano rin, Johnson Dynasty rin yung era niya eh. Yung hari, ano ba, isusulat ko na lang dito, pinanood uli namin siyang mag-asawa. Kasi pagka matagal na nakakalimutan ko na, pinanood uli namin siya, nagustuhan ko pa rin siyang panoorin. Basta may mga zombie na magaganda yung istorya, ng mga K-drama. Kahit yung Trip to Busan, yung mga zombie, pinanood ko rin yun. Basta mga zombie na mga palabas. Pero merong, ano ba yung pelikulang English na yun? Hindi ko siya nagustuhan. Parang zombie rin yung style niya. Pag naalala ko, ilalagay ko yung title dito. Kasi parang may pagka-depressing siya para sa akin. Tignan niyo si Cookie. Diyos ko, pakamot, pakamot, pakamot. Cookie, mag-umpisa na tayong magtupi. Tara, Cookie, pakita mo sa kanila, mabait ka. Tinutulungan mo si Mami. Pakita mo. Tutulungan mo si Mami na magtupi. Tulungan mo ako. Okay. Tutulungan daw ako ni Cookie. Pero parang malayo mangyari. Malayo yung gusto mangyari ni Cookie. Walang ibang magtutupi nito, Cookie. Lalagay ko lang yan sa closet. At simulan na natin. At ayan, sa wakas, natapos na. Tada! Actually, nakadalawang tray ako. So, yung tupiin ko kahapon, ilang piraso lang doon ang natupi ko. Pero, ang dami niya. So, natapos ko siya ngayon at natulungan ako ni Cookie. Tulong yarn. Natulungan niya ako sa pamamagitan ng pagtulog niya. Kasi hindi niya nirolyuhan yung mga tinutupi ko. So, natupi ko siya at
Machika ko lang 'to, Alam niyo kapagka ganito na yung panahon 'no, sa Netflix, i-share ko lang, ang sarap ng feeling manood ng yung mga Hallmark movies, yung mga very, very light romance lang. Ayoko nung yung mga sobrang nag-aanuhan sa pelikula. Gusto ko yung mga parang very, very light. I-type niyo lang sa Netflix yung mga Hallmark movies, mga movie na pampasko, yung mga gano'n. Ano bang mga napanood ko? Kung maalala ko, isusulat ko lang dito yung mga napanood ko. Super light lang siya na after mo mapanood parang, ay, ang saya naman, yung mga gano'n. Kasi lalo na mafe-feel mo, magpapasko, yung although malayo pa naman yung Pasko, pero 'pag bare month na, siyempre Pasko na. Mararamdaman mo din Pasko na talaga 'no. At saka dito talagang sobrang mararamdaman mong Pasko ay papalapit na kapagka yung mga nag-fall na, lumamig, tapos yung dahon, nagbagsakan na sa ground, 'di ba? Sa susunod, tapos nagco-coat ka na palabas, susunod maaano mo yung snow, nagbabagsakan na, 'di ba? Ta's yung pinapanood mo, may snow sa nilagay ko kasi yung Hallmark movies, may snow sa, yung background, may snow, tapos, mga naka-winter coat sila, yung mga gano'n parang tapos, yung mayaman na in love sa ano, eto kasi maid siya, maid siya tapos, magkakakilala sila, ano kayang storya. Hindi ko siya tatapusin ngayon kasi kailangan ko pang 'pag naligpit siyempre ilalagay mo sa mga drawer, 'di ba? Tapos may isang set pa ako ng labahan dun, kailangan ko pa siyempreng magluto. Hindi na siya ganyan talaga ang buhay. At least ipagpasalamat na lang natin 'no na nakakagalaw-galaw tayo. Yun lang idea na makakain ka na makakain ka ng maayos. Kasi hindi ko na i-she-share ng pangmalawakan pero, um, sa ngayon hindi ako kasi makakain ng maayos, nagpalabas-labas ako ng ospital. So, yung idea lang na makakain ka talaga ng maayos, walang problema, pati yung iinumin mo, yung iinumin ko ngayon na tubig, hindi ako puwedeng straight uminom ng isang basong tubig, hindi. Kailangan sip, 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 gano'n lang talaga. So, at saka 'pag kumain hindi ako puwedeng halimbawa yung uupo lang ng matagal o ano, yung gano'n. So, minsan nakakalimutan natin yung mga napakaliit lang na bagay, 'di ba? Masaya tayo pagka gusto o mas paborito o masarap yung kinakain natin. Ipagpasalamat din natin na 'pag kumain tayo, wala tayong problema, hindi sasakit yung tiyan natin, 'pag uminom tayo ng tubig, hindi sasakit yung tiyan natin. Kasi kailangan sa sitwasyon ko, konti lang talaga dapat lahat, 'di ba? Instant diet 'no, instant diet, 'di ba? Kaya noon iniisip ko hirap mag-diet, etong nangyari sa akin, instant diet talaga siya. Pumayat kaya ako. Actually, 2 pounds na yung nabawas sa akin. Wow! Instant diet talaga. Eto si Cookie, kumakain 'to nasa 5-6 times. Konti lang talaga ang ipakain mo sa kanya, hindi siya puwedeng kumain ng madami. Kasi 'pag pinakain mo siya ng madami, mag-aano siya, yung ilalabas niya, gano'n. 'Yan, ready ka na ba, Cookie? 'Pag summer, itong tiyan ni Cookie 'no, 'di ba may buhok? Tinatanggal ko yung inaano ko siya mismo, kasi may pang-ano ko kay Cookie, may pang-shave. Iba-iba yung number niya depende sa length ng may clipper siya, yun, yung clipper. Ngayon kasi malamig na, hindi ko na siya tatanggalin. Ang problema lang kasi lagi kaming nagka-camping, 'di ba? Sa mga mahilig pong manood ng nagka-camping kami ng aming pamilya, spring, summer, fall, winter. Meron po akong playlist ng camping. I-scroll down niyo na lang po para makita nyo na yung playlist ng camping. Yun. Yun lang ang problema dito kay Cookie. Pag nag-camping kami, 'di ba? Madaling maano yung dito niya, yung tiyan niya. Madaling mag-ano, madaling makasagap ng tawag dito, ng putik o yung ano ng lalo na pag nagme-melt yung snow, 'di ba nagkukulay lupa na siya. Ganon, nakakaano kagad siya. Magpapasalon si Cookie.
2 weeks. In 2 weeks, may appointment siya. Tapos, actually, ngayong Biyernes, kasi yung mga anak ko, si Lance at si Lincoln yung kambal, meron silang camping sa Scouts. So, ang sabi ni Moshi, gusto niya mag-camping kami kasi hindi pa kami nakakapag-camping ng kami lang dalawa eh. Oo, bago namin ipanganak yung mga bata, syempre nakapag-camping kami, 'di ba? Tawag dito, yun. Pero sabi ni Moshi, kasi this time, yung mga bata, hindi sila magka-camping sa, bawat scouts kasi dito sa Canada, meron silang sariling campground mismo, yung mga scouts. Pero this time, mag-group camping sila, hindi sila magpupunta sa scouts camping, sa provincial park sila magpupunta. So, sabi ni Mushi, since magpupunta yung mga scouts sa provincial park, magka-camping din kaming dalawa, kasama syempre ang baby, si Cookie. So, this Friday, aalis kami. Kailangan ko palang ipanik yung duffel bag ng mga bata. Ay, meron din po akong vlog na pinakita ko yung duffel bag ng mga bata. Ang laki niya, ang dami mong mailalaman. So, yun, yung duffel bag ng mga bata, ilalabas ko siya. Kasi bukas! Bukas, ngayon lang nang sink in sa akin. Bukas na pala, bukas pala kami aalis. So, yung mga camping ng scout sa mga bata, bukas na pala siya. Tapos, so ngayon na mag-iimpake yung mga anak ko. Mag-iimpake sila ngayong gabi. Tapos, mag-aayos din ako ng para sa amin ni Mushi, tsaka para kay Cookie, syempre. Tapos, magka-camping kami kung saan magka-camping yung mga bata. So, first time after naming magkaanak ni Mushi, first time naming magka-camping ng kami lang dalawa. Hindi talaga kasi, hindi dalawa kasi kasama si Cookie. Kasama ang baby. Yon. After ng camping na to, first time namin magka-camping sa campground na to. Babalik uli kami ng US para mag-camping. Maraming magagandang campground dito sa Canada, lalo na kapag lumayo ka. Na-try na naming mag-camping sa Algonquin. Para siyang kakaibang mundo. Sobrang grabing. Hindi kami mismo sa Algonquin Park. Private park siya. Pa-birthday ng company sa asawa ko sa tiny house. Yung drive pa lang mismo. Alam mo, magpunta ka lang doon sa Algonquin, mag-drive ka lang doon. Ang daming yung ano ba tawag doon, Canadian Shield. Ang dami niya. Parang ibang mundo siya, ibang dimension. Yun lang, sobrang grabing layo talaga niya. Umalis kami dito sa bahay namin, madilim pa. Dumating kami doon, madilim na rin. Gabing-gabi na talaga. Parang alas 10 na yata o 10:30 ng gabi. Ganun siya kalayo sa amin. Sobrang grabing layo. Kasi i-google nyo po ang Ontario itself at ang Pilipinas. Konti lang ang laki ng Pilipinas sa Ontario. Ganun kalaki ang Ontario. So, halimbawa, may kakilala ako, ay, nakatira ako sa Ontario. Sa Ontario ka rin ba? Ay, oo. Saan party ng Ontario? Magkaiba tayo pala. Hindi na lang kita hindi na lang kita bisitahin. O kaya parang once a year na lang kita bisitahin. Ganon siya kalayo. Tapos halimbawa, magpupunta kami halimbawa sa BC, no? So, yun, sobrang grabing layo niya na ang pamasahe ng eroplano. Depende. Minsan, mahal talaga siya. Para kang magpunta na ng Pilipinas, ganun siya kamahal. Pero nasa loob pa rin siya ng Canada. Kasi napakalaki talaga ng Canada. Actually, may iba pang lugar sa Canada. Hindi na natapos yung pagkakamot nito. Sa sobrang laki ng Canada, may ibang lugar na hindi na siya natitirahan. Yun. Halik. Huwag mong pakita sa kanila yung halik-halik. Mahilig ka maghalik. Mahilig talaga maghalik si Cookie. Parang nakaay ko yung balahibo mo, Cookie. Anyways, mabalik tayo. Yun. Dito sa Canada, napakadami niyang magagandang campground. Sobra. Yung Algonquin lang talaga. Sobrang grabing ganda niya. Parang drive pa lang all over Algonquin. Yun na mismo yung pinaka-trip. Pero yun lang, bear country siya. Nakakatakot talaga. Siyempre, tulad dito sa amin, no, pag nag-camping ka dito, malaya kang mag-hike kasi wala namang, yun lang may coyote. Dito sa lugar na, hindi naman lahat
Nakain akong balahibo ni Cookie. Hindi naman lahat may coyote, pero it just happens dito sa lugar namin may coyote. Mag-coyote spray ka lang, ganon. Yun lang ang ma-share ko. So bukas na pala, alis yung mga bata, magka-camping sila sa Scouts. Tapos magka-camping rin kami ni Mushi, kasama ang baby. So first time namin tong mag-asawa. So parang date yarn. Date yarn. Yung asawa ko mismo nakaisip eh. Pagkatapos, in 2 weeks, 2.5 weeks, parang ganon, magpupunta uli kami ng Amerika. Exciting siya. Kung nasa Michigan kayo o malapit kayo sa Michigan, kung gusto niyo makakita ng sobrang grabing ganda na dunes, Warren Dunes. Isulat ko dito kung tama yung pangalan ng ano niya. Yun, sobrang, akala ko nandito sa Canada ang magandang dunes. Akala ko talaga nakita ko na siya sa may Pinery. Pero nung nagpunta kami doon, napakaganda talaga niya. Napakataas ng dunes. Pag naakyat mo siya, achievement. Parang achievement unlock. Sobra, lahat ng mga umaakyat sa dunes na yon, iisa lang ang mga nararamdaman namin. Pag nakakaakyat, kasi pag nakakaakyat ka ron, makakausap mo yung iba. Maiba talaga yung mga ngiti sa mukha. Kasi grabe talaga, lalo na pag summer, di ba, mainit. Lalo na buhat ko si Cookie. Syempre mainit, di ba? At speaking of Cookie, concerned sa kanya yung lola niya. Ang sabi sa amin ng lola niya, bilan daw namin ng boots si Cookie kasi malamig nga naman, 'di ba? Tapos pagka summer, mainit. 'Yon. Ang gusto lang mangyari ng lola niya, bilan siya ng boots. At napahaba na ang aking chika. So yan, nagpapasalamat talaga ako natapos ko ang aking labada, nakapagtupi ako. At kailangan ko na palang mag-prepare sa camping. At maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber. Thank you so much sa inyo pong inilaang oras sa panonood. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Divina Robertson, nakatira dito sa Canada. Kasama ko ngayon si Cookie. Thank you po sa panonood. Mapagpalang araw po sa ating lahat. At I'll see you on my next vlog. Have a lovely day, everyone!